their bikes, no? Mga bikers natin, magandang umaga po sa inyo dyan sa labas. At salamat po at kayo ay napadaan dito sa Manila Cathedral at kung paanong inaalagaan ninyo ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng pagbabike ninyo. Sana ay ang misa na ito ay mangalaga naman sa kalusugan ng inyong kaluluwa. And as we thank the Lord for this beautiful Sunday morning that we are gathered, today we celebrate the World Day of the Poor, pandaigdigang araw ng mga dukha. And for this year, Pope Francis reflected from the book of Sirach in the Bible, chapter 7, verse 32. Baka po pag uwi ninyo mamaya, ay mabuksan po ninyo ang inyong Bible. Go to the book of Sirach, chapter 7, verse 32. And there, Pope Francis got the theme for this year's World Day of the Poor. And the theme is, stretch forth your hands to the poor. Iunat, buksan ang mga kamay sa mga mahihirap. Yan ang tema ng World Day of the Poor na ginawa ni Pope Francis. And first, we may be wondering, why did Pope Francis get the theme from the book of Sirach in the Bible? Bakit kaya dun niya kinuha? Pope Francis said that the book of Sirach tells us of the experience of the people of Israel. They were conquered, they were suffering, they were in dire poverty at that time. Kaya pala kinuha ni Pope Francis ang tema sa book of Sirach dahil noong panahon na yon, noong sinulat yon, ang bayang Israel ay dumadanas ng matinding kahirapan. And Sirach, the writer of the book, in his experience of poverty, asked the Lord for wisdom. How can we understand this suffering that we are undergoing? How can we move forward? How can we manage this? That is why Pope Francis got his message from this book. Sila ay dumadanas ng matinding kahirapan at pinsala sa kanilang buhay. Kaya tumawag siya sa Diyos, Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng karunungan para maintindihan ko, para makaisip akong mabuti, paano namin malalampasan ang lahat ng aming kahirapan at pinagdaraanan. My dear brothers and sisters, this is a good reminder to all of us that when we are undergoing suffering, hardship in life, we ask the Lord for wisdom. Kapag tayo po ay dumadaan sa paghihirap, pagsubok sa buhay, pinapaalala sa atin, pumunta sa Diyos, humingi ng karunungan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan, ang aking isip, liwanagan po ninyo, paano po namin malalampasan ito. And God gave Sirach this wisdom. God said, stretch forth your hands to the poor. Sabi ng Biblia, paano ba natin malalampasan ang kahirapan na ito?
ang ating pagdurusa, ang karunungan na binigay ng Diyos, buksan ang iyong kamay, buksan ang ating mga palad para sa mga nangangailangan. Baka nagtataka tayo, naghihirap na nga kami, bakit magbibigay pa kami? Hirap na nga ang buhay, bakit ang sabi ng Panginoon, magbigayan, magbahaginan? This is the wisdom of God. When we open our hands, according to Pope Francis, it is a sign of love, of solidarity, of communion with one another. The act of opening and stretching forth our hands is itself a wisdom coming from God. Ano po ba ang mas komportable? Nakabukas o nakasarado ang kamay? Subukan nga po ninyong isara yung kamay ninyo. No? Subukan nga natin. No? Kaya nyo bang tumagal ng buong maghapon na nakaganyan? Hindi, ano? This is not our comfortable posture. Kapag nakasarado ang kamay, ibig sabihin, marami sa inyo nilalamig siguro, no? Dahil sa aircon natin, no? Or kapag nakasarado ang kamay nyo, parang naiinis, nagagalit. But when you open your hands, now try opening your hands. Parang gumaan ang pakiramdam, no? Kapag nakasara ang kamay, parang hindi ka komportable. Pero kapag nakabukas ang kamay, you feel comfortable and relaxed. The sign of opening your hand is itself a wisdom from God. And when we try to close our hands, then suffering will come. Destruction will come. This is the reminder of Jesus in the parable of the 3 servants. The 2 servants invested the money. They opened their hands. But the last servant, he did not invest the money. He just buried it. And therefore, he closed his hands. When you open your hand, it gives life. It gives profit. But when you close your hands, there is no progress. There is no development. There is no life. My dear brothers and sisters, today we are reminded to stretch forth, open our hands, and not to close it. Ito ang karunungan na ibinigay ng Diyos kay Propeta Sirach, na kapag tayo ay dumadaan sa pagdurusa at paghihirap, buksan ang kamay. Huwag isara, lalo kang magdurusa kapag sarado ka. At magdurusa lalo ang buhay ng bayan kapag sarado ang kamay. Nitong mga nakaraang araw ay nakita natin ang destruction dulot ng malakas na bagyo, flash floods, at ano ang dahilan? Nasisira na ang kabundukan because of greed. May ilang tao na sarado ang kamay, kakamkamin lahat. Kahit masira ang bundok, matapyas ang bundok ng Montalban, dahil ang ilang tao ay sarado ang kamay, mayroong namamatay. Nakita niyo na po yung karunungan ng Diyos. Tama ang Diyos. Kapag sarado ang kamay, mayroong napipinsala. Pero kapag lahat tayo bukas ang kamay, kapag lahat tayo marunong magbigayan,
marunong magbalasakit sa kapwa, wala sanang mamamatay. Pero dahil may iilan na sarado ang kamay, nasa bulsa lamang, at ayaw magbigay, gusto sarili lang, because of closed hands and greed, many people will die. Kaya ngayong panahon na ito, sana wag lang po tayong magtanong sa Diyos, Panginoon, ano bang gagawin na namin? No? Tanungin din natin ang Panginoon, Panginoon, bigyan niyo naman ho kami ng karunungan, mag-isip. Paano ba kami makakalampas sa ganitong pagdurusa? Paano ba namin maiiwasan muli ang ganitong pagdurusa? Open your hands. Stretch forth your hands to the poor. That is the wisdom given to us by God today. Alam niyo po ay nung isang araw ay, kung maaalala po ninyo, ang una pong nasalanta ng bagyo ay Bicol area. At may isang pari doon na pinakita sa amin ang kanyang simbahan na wala ng bubong, no? Yung mga upuan ay halos inanod na at sira-sira na yung simbahan. Kaya awang-awa ako doon sa pari na nag-send sa akin nung picture ng kanyang simbahan. Kaya sabi ko, dahil ako naman ay mayroong kaunti na naipon, siguro ay panahon na magbigay naman ako sa kanila para sa kanyang simbahan na nasira. Kahapon ay magpapadala ako ng aking tulong. Tinext ko yung pari. Sabi ko, Father, can I get your account details so I can donate for your church na nasira? Ngayong umaga lang siya nag-reply kasi. Pagkagising ko ngayong umaga, nakita ko yung reply. At nagulat ako sa reply niya. Alam mo ang sagot niya? Sabi niya sa akin, Father, i-donate mo na lang sa Cagayan. Mas napinsala sila doon. And I was wondering, I would like to donate to this priest in Bicol. His parish church was devastated. But he told me, just donate to Cagayan because they need it more. Alam niyo, parang naantig yung puso ko, no, na sirang-sira yung kanyang simbahan. Pero ang iniisip niya, hindi lang ang sarili. Ang iniisip niya, yung kapwa na nasa Cagayan, no? Southern Luzon to Northern Luzon. Naisip niya yung pangangailangan na mas kailangan nito. Kahit ako rin nasiraan ng simbahan, kahit ako ay nagdurusa ngayon, pero bukas pa rin ang kamay niya sa pagtulong sa kapwa. Kung lahat tayo ganon, kung lahat ng leader natin ay ganon, kung lahat ng namumuno, lahat ng kumikilos, at lahat tayo sa komunidad ay bukas ang kamay, siguro maiiwasan na muli natin ang mga ganitong pagdurusa. Mga minamahal na kapatid, my dear brothers and sisters, let us learn from the wisdom of God today, teaching us that in times of difficulties,
in times of tragedies, this is not the time to close our hands, to close ourselves. Let us learn from the wisdom of God that in times of calamities and tragedies, this is the time when we open and stretch forth our hands to the poor, and there will be life, there will be progress, there will be development. Let us pray in this Mass, and let us learn from the wisdom